bansa. Ito ang nagbibigay ng talata sa iyo tatlong silid, panaligan. Santiago, 1 hanggang 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng tutong ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nag-iibig sa Kanya. Ito lang ang mensahe ko sa iyo, ipagpatuloy mula na ang pagsusumikap mo na makasunod sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok mo ay nananatili ka pa rin tapat sa Panginoon. At naway bigyan ka pa ng mahabang buhay na patuloy mo pang masulaybayan ang iyong pamilya at bigyan ka pa ng mga biyaya. Pagnabayan ka ng Panginoon at ni Mama Mary at ni Saint Joseph. God bless you. Palakpakan po natin si Tita Nene. Ang next naman po ay ang espesyal na kaibigan ni Mama. Naging kasama niya sa trabaho sa Columbia hanggang sa Sterling. At syempre ay kanyang kasamahan din sa St. Mary's Prayer Group, ang kanyang sister in Christ. Very supportive friend, si Ate Levy Bitu. Si Levy, hindi ko muna sa may cake para mas maganda ang view. Ang paganda nga, may tagahawak kayo. Medyo may nervyos. Bakit po yan yung wife? Ha? Bakit po yung wife? Sino hawak? Ang verses na may siyaali ko ay mula sa Galatia 6:9 hanggang 10. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng taktang panahon, tayo'y mag-aanin, hindi tayo magsasawa. Samantalayin natin ang lahat ng pagkakataon sapagkat sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Ang wish ko naman sa iyo, manatili ang kabutihan at kababahan loob na may kalakip na sinseridad. Mahal na ng Okay, ang next naman po. Bibigay sana kay Miguel yung mic, ano? Ang next naman po natin, ang pangatlong bibigay po ng Bible verses from the Bible ay ay isang pamangkin. Ang pangalawa sa huwag natin sabihin matanda, pinakamaganda sa pamangkin, ang isang mapagmahal at simula pagkabata pa'y very supportive na sa aming pamilya, lalo na sa aming magkakapatid. Isang faithful servant ni Lord, si Mami Dolly Romilla. Ano kayo kaibigay? Parang maganda. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang nagpili ko pong verse ay mula sa Kawikaan, chapter 31, verse 27. At kukuling buwan ng may bahay. Sinusubaybayan niya mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Ganun po si Mami Kit. Wala ako. Tubig. Siya po ay titimitigil sa pagtulong sa kapwa. Tubig.
Anong college po ako at saka magtrabaho na tinatawag sa kanila. Kaya nakita ko kung paano nialagaan si Papa Sensio, ang mga bata. Wala po siya kapaguran. Minsan po, magyari ko sa pamamili, ito ko nililin. Alikas, ay, nagdududud siya. Sinakamban, pahihimay pa niya ng masa kahit mga dalaga na. Saka, napaka-generous po nila kaya ni Papa Sensio. Kaya thankful po ako sa kanya yung sasabihin sa kanya yun. I appreciated her effort. Kaya sana po, hindi pa sa ni Lord na mahabang buhay. Marami pa sa matulungan. At patuloy siyang maglingkod sa Panginoon at sa komunidad at sa masasakupay niya. Maraming salamat po. Family, happy birthday. God bless us all. Salamat po. Thank you, Mami Dolly. Talagang napaka-heartfelt at napaiyak pa siya. Marami naman po, ang next naman po na mag-share ng kanyang Bible verse para kay Mama ay isa rin pamangkin ni Mama. Siya ang pinaka-maganda sa aming magpipinsan. Napaka-mapagmahal din niya at bukod kay Mami Dolly, kumbaga, sa kamag-anak namin, isa sa mga gumabay, bukod sa gabay na aming magulang, itong mga salitang ito ay isa sa gumabay sa amin sa mga unang hakbang namin sa pagkatuto, yung learning namin. Isang napakabait na pamangkin at ina, si Mama Emma Rumilla. Palakpakan po natin. Nangako po sa inyo lahat, isang nervyosa pa rin. Kapapaya tayo ni Lord. Yung verse na nakuha ko, pagtuto ng verse ni Dolly, yung sa huwarang may bahay, sa Kawikaan 31:10. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng banalan. Ang sabi nga po, ang charm ni Mama Lee ay yung kanyang pagiging religious in spirit. Kasi dalaga pa siya, kasama na niya sa bahay, nagkukulong siya, nag-aaral ako na sa Jose Rizal. Hanggang sa mag-asawa siya, tumira rin ako sa kanila, hanggang sa ipinanganak si Tin. Napakalaki po ng sakripisyo niya sa akin noon. Na bago matulog, tinatabihan muna niya ako kasi natural ako ng takot noon dahil kamamatiran ng pinakabata nilang kapatid. Talagang 1 year yun. Nagsakripisyo siya, natabihan ako sa pagtulog. Pag inaakala niya na tulog na ako, saka na siya dilipat sa kama. Bagong panahon na ba ng sinilno? Sinil yan, naalagaan ko yan, napakabait na bata. Kung hindi pa yung pulutin, hindi yan iiyak. Si Ate Liet, napakalaking inspiration sa akin. Sabi ko nga, palbasa, naging asawa niya isang makayos din na tao. Para sa akin, talagang near to perfection ng pamilyang ito. Madasalin, napaka-prayerful, napaka-positive na tao. At sa akin, talagang ideal family sila. Mama Liet, happy 60th birthday. Sa amin marating ko pa yung kung ano ang narating mo sa edad ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, Mama Emma. By the way, we would like to acknowledge the presence, yung mga bago pong dumating, si Tita Belen, si Tito Adring, ayan, mga ninuwating na kiling, mga kapitbahay. Tapos po, kasama po ni Emma, ang sorpresa namin kay Mama, si Tita Lina at si Tita Elvie. Palakpakan po natin mga kasamahan po sila sa Sterling or Columbia ni Mama ng araw na napakatagal na pong hindi nakikita pa. Pagpatuloy po natin ang programa. Si Tita Elvie pala ay ninang ni Kuya. Matagal na rin sila hindi nagkita, kaya babawi raw siya kay Kuya ngayong araw na ito. Anyway po,
kundi ang bunso namin. Ang pinakamakulit, si Lynn. Pinakamabait, pinakamakadiyos at padasalin, si Lynn, ang kanyang bunsong anak. Sabay bawi no? Oh. Ako talaga may dalang Bible no? Okay. Prayer meeting po ito, worship leader lang. Mamaya po casting na tayo. Okay, kidding aside po. Ang napili ko po ay kawikaan po, ay magbasa mo na sa sulat isa 1 po, chapter 7, verse 9 po. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y mapatutunayan ang mga alagad ko kayo. Kung pag-aaraw ng ibig ako ng Ama, gayon naman, iniibig ko kayo, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ayun po. Actually, yan po yung isa sa mga favorite Bible verse ko po na talagang dinedeclare ko po. Grabe ba kasi si Mama, sa totoo lang po, kung alam nilang po, ayaw po namin ituloy itong event na to. Kasi po, ayaw po namin makita nyo na si Mama po, kasi talagang iba po yung work. Bago po nangyari ito natin, ang dami rin pong pagsubok na iba po kasi ang work na, alam naman po natin, di ba, na active po tayo sa church, di ba na, ang work ng kalaban talaga lilintikin tayo para yung isang special na pangyayari na kung saan, di ba, magkakasama-sama tayo at yung isang faithful servant niya ay ipagdiwang yung 6 na taon ng kaarawan niya, di ba po? Talagang yan, double time ang kalaban para po hindi matuloy ito. Ang dami pong nangyari. Ang sabi na nga lang namin, ito yung birthday celebration, ito na yung pinakamatindi na makita namin na may bukol si Mama sa mata. Ngayon sabi namin sa kanya, Ma, huwag na natin ituloy yan kasi we'll be celebrating your 60 years. Siyempre dapat yung makita yan your aging gracefully kasi diba ang lingkod ng Diyos, makikita yan sa buhay, yung health niya, yung ganyan niya. So nagpapray kami, Lord, bakit hinayaan? Bakit naman hinayaan mo mangyari yung kadagdagan ni Mama ngayon? May diba? Ayaw namin ituloy pero si Mama, grabe po. Grabe talaga ang titat ng pananampalataya niya at sinasabi niya talaga na laging naguntis na, alam mo anak, mas maano pa nga, mas sabi niya, yung iba nga buti nga nabot pa ako sa 60 years, di ba? Ay, sa araw na to, di ba? Ito nga lang, buti nga, matalag to, sabi niya. At saka nagpa-pray over din ako kay Sister Elma at sinabi nga niya na yung ituloy na natin ito. Dahil yung taong nananalig sa Diyos, di ba, yun nga, if you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want, it will be given to you. Ibig sabihin, talagang, yung just keep the faith and declare it na, healed na ako, anak, di ba? At ang mangyayari kung ano ang kalooban ni Lord sa araw na iyon. So tayo, ituloy natin ito. Kaya talagang lahat kami sobrang kahit nasasaktan kami, pero dahil sa may isang matatag na nanay na may matatag na pananampalataya sa Diyos, lahat po kami parang, okay, go! Ituloy natin to para kay Mama, para kay Lord. Opo. Mama, thank you so much, Mama, for being the instrument ni Lord na mapalakas pa po ang gift of faith namin. I love you so much, Mama. Maraming salamat, my dear sister. Ang pinakahuli na magkasalita ay isang kapatid din sa pananampalataya, kasama sa prayer group ni Mama, walang iba ang St. Mary's prayer group. Nasa na ba si Ate Teresa po? Siya po ay, bukod sa ka-sister in Christ ni Mama, siya po ay isang close friend din po ni Mama. Laging mahalaga rin po ang parte niya sa buhay ni Mama at sa aming pamilya. Siya po ay soft-spoken lang, pero po napaka-deep po ng kanyang faith at napaka-pure ng kanyang heart. Ate Teresa Marte. Magandang hapon po sa inyong lahat. May bonus po yung aking
verse na ibigay sa kanya. Para sa iyo, Liv. Palakasan natin Proverbs 18:22. Ang mabuting may bahay ay magandang kapalada. Isang kagandahan loob na ang Panginoon ang nagbigay. Ecclesiasticus 26:16. Ang mabait na may bahay ay liwanag ng tahanan, parang araw na sumisikat sa rurok ng kalangitan. 60 fruitful years, Liv. Bonus na, no? Bonus na. I have known you for so long na pwede ko siguro sabihin na congratulations for being mabuti at maasikasong asawa, pudiran at pagmahal na ina, matyaga at maarugang lola, mabait at matulunging kaibigan. Naging mabuti kang halimbawa sa mga tao na sa paligid mo. The Lord showered you lots of blessings. Your family is a family standing on rock and a family walking in faith, hope, and love. I wish you all the best in life, luck, long life, good health, more wealth to share, love, peace, joy, happiness, more kindness to flow, more strength to overcome trials. And let me end this message, with these words. Numbers 6:24-26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Live happy. Thank you very much po, Ate Teresa. Nako, dahil sa amin ng mga nagsalita, naging pili ay ng karamihan po sa atin. Ano po? So ngayon po, meron po kasi mga hindi nakasama po sa picture taking kanina. Bago po natin simulan ng napakahalaga, yung pinaka-highlight po ng program na ito, nais ko lang pong tawagin ang sorpresa namin kay Mama, ang kanyang mga long-time friends, mga kasamahan niya po, at close friends niya po, mga kumare mula sa Columbia, na talagang pumunta pa all the way from Cavite, si Tita Lina Alarcon and Tita LV Reyes. Palakpakan po natin! Kasama po yung kanilang mga madugang. Punta po kayo dito sa harapan para po sa picture taking. Ito po ay courtesy po ni Ninang Emma. Kami po ni Ninang Emma ang nagsabuatan dito. Kaya thank you so much po Ninang Emma sa pagbigay po ng telephone numbers nila Tita Lina and Tita LV. Punta po kayo dito sa harapan. Huwag po kayo mahiya. Mama, sila ang surprise namin sa'yo. Na-surprise ka ba? Ano po kayo para po sa picture taking? Ninang Emma, sama lang po kayo! Si Ninang Emma naman po ay isang pinsan at kapitbahay at siyempre ay kaibigan din at kumare. Hindi po nakarating si Tita Flor kasi po nahihilo. Masama ang pakiramdam. Hinahanap si Tita Flor kasi kayo po ang magkakasama. At gusto niyo pong magbigay ng mensahe?